Good afternoon, everyone. Welcome po sa ating database to meeting. So, sa magiging integration natin ngayon is I'm going to demonstrate to you the implementation of using the PostgreSQL. So, this is just a demonstration. Medyo maigsi lang yung magiging topic nito. Pero, makinig na mabuti kasi ito po ang gagawin ninyo after natin ang pagka face-to-face meeting natin. After ng exam natin, gagawin niyo po yung gantong senaryo. Kailangan is magawa or ma-implement ninyo yung gantong indication. Ano ba ang magiging sample indication natin dito? And that would be the implementation of using the PostgreSQL. I-share ko lang po yung screen ko para makita lang ninyo yung magiging output natin. Okay? Yan. So, nakikita naman po yung ating PostgreSQL. So, try ko na rin i-magnify. Pag na-magnify ko, nag-zoom ba siya? Yan. Naka-zoom naman. Ano po, mga anak? Gusto niyo ba naka-zoom o yung naka-zoom out na ganito? Anong prefer niyo po? Mali ako. So, how many sentences are per request? Ano po ang mas prefer ninyo? Yung naka-zoom o yung hindi naka-zoom? Naka-zoom na lang po, sir. Okay, sige. Yan, So, i-zoom ko lang. So, I'm using here the PostgreSQL o ito yung ating isa sa mga RDBMS na na-discuss natin in the earlier chapters. Ipapakita ko sa inyo or i-demonstrate ko sa inyo kung paano po tayo makakonect or paano tayo mag-create ng database, paano tayo mag-create ng table, paano mag-set ng columns, paano maglagay ng constraint or primary key, paano maglagay ng data, paano mag-create ng backup, and then delete our database, create another database, restore natin yung backup, and then ipapakita natin yung mga details or data natin. Makinig na mabuti at sundang maigi ang process para at least alam niyo ang gagawin kapag nasa structure na kayo ng na-demo natin. So as you can see, may tatlong server tayo dito. Meron tayong my server, PostgreSQL 9.1, tsaka yung 9.3. So ang pipiliin natin dito is si my server. So right-click nyo lang to, click refresh para ma-refresh yung data, then press double-click. Ngayon, lalabas dito, you're going to connect to a server. Please enter the password. So, ang password natin dito is, since hindi naman to legal na database or server, tatype lang natin yung ating favorite password, which is admin. So, admin lang ang tatype, press OK. Kapag na-type na natin, makita nyo lalabas na yung ating my server. So, ang una natin pupuntahan is itong databases. Under the databases natin, lagyan natin yan, minimize natin, makikita nyo dyan ay may dalawa tayong database. So, dito meron tayong Postgres, meron tayong SampleDB. So, lahat ng mga database na create or nagawa dyan, lahat po ay dyan lalabas. Pero dahil magagawa tayo ng database, ang i-click ninyo is etong databases na to. So, right-click lang natin to, then click new database. Kapag nag-create na ng new database, ang unang tatype natin is yung magiging pangalan ng database natin. So, halimbawa, papangalan natin ang database natin as DyamaDB. Okay? So, yan. Yan yung magiging pangalan ng database natin. Then, punta tayo sa tab ng definition. Under the definition, may makikita kayo dyan nakalagay na connection limit. So, para saan daw ba yung connection limit? So, the connection limit, yan po yung mag-introduce kung ilan ang pwedeng kumonect sa database natin. So, ano bang pag-connect ang mangyayari dyan? So, halimbawa, meron kayong 50 units sa ComLab. Meron kayong 50 sa ComLab. Tapos, ang ginawa natin connection limit is 30. So, ang mangyayari,
is kahit 50 or 50 pieces yung computer dyan, yung first 30 na makakonect is yung po lamang ang makakonect. Kahit na sabihin mong nasa isang network lang kayo, kung may nauna man dun sa ibang connection limit na yun, yes, lahat ay, or yung iba, hindi na makakonect. Yung first 30 lamang na computers ang makakonect sa server natin. So, bakit daw ngayon -1? So, pagka -1, it means unlimited. So, it's either whole number na number from 1 to 100 or kung ilan man ang makakonect. Pag na-zero mo, walang makakonect. And pag -1, it means unlimited. So, yun lang yung papangalan natin sa database natin, which is si DyamaDB. Press nyo lang yung okay. Wait for it. And makikita niyo dyan, nakalagay dito is DyamaDB. Ano? So, yan yung magiging structure ng database natin. So, double click nyo lang si DyamaDB and then click nyo lang yung plus symbol na nandito. Okay? Makita niyo dyan, may mga different options tayo dyan. We have catalogs, we have expressions, we have schema. So, ganyan yung output natin. So, click nyo lang yung schema, yung plus, and yung public. So, ang una natin hahanapin is yung the table format para makapag-create tayo ng table sa ating database. Ano? So, right-click lang to. Right-click, and then click new table. Ilalabas na output yan for the new table. So, ang una na papangalan natin yung table natin. Halimbawa, TBL items. Yan, ano? Yan ang magiging pangalan ng table natin, TBL items natin. Then, click naman natin yung columns. Under the columns here, click nyo lang yung add. Then, we're going to define our names of our column. So, ang first column natin ay ID. Select the data type. Hanapin nyo lang ang data type. Sa sobrang dami nito, dapat tandaan ninyo itong mga data type na kailangan. So, for ID, ang gagamitin natin is serial para automatic na siyang maglalagay ng value for our column. So, press OK nyo lang yan. Then, click Add. Paano naman kung normal na data? Say, item name. Piliin nyo lang ang column, ang data type na character varying or varying character. So, yun yung pipiliin natin na data type kasi ibig sabihin, any form of text, symbols, and letters ay kasama. Yun nga lang, hindi ibig sabihin na kasama ang ganun is ultima special characters ay tatanggapin niya. Selected rin po, depende sa cloud issue natin. Okay, kung mapapansin nyo dito, kailangan lagyan. Kanina yung ID, di kailangan lagyan. Pero dito, sa length natin, kailangan na po itong lagyan. So, para saan daw ba yung length? Kung gaano haba ang pwede natin ilagay ng mga string values. So, halimbawa, up to 200. So, mangyayari, up to 200 characters ang pwede niyang tanggapin. O, press nyo yung okay. Yan, dalawa na yung table natin. Next is yung ating QTY or quantity. Ang data type na pipiliin natin ay pipiliin natin ay numeric. Yan, ano. So, under ng numeric natin, pwede maglagay ng length. So, gano'ng kahaba yung number na lagay natin. Halimbawa, up to 4 digits. And ang precision naman ay 0. So, bakit daw 0? Since quantity ito, hindi tayo maglalagay ng mga decimal places. So, kapag may precision, is kung gaano karaming decimal places ang kanyang tatanggapin. So, dito, ginawa ko length is 4, pero 0 ang precision para hindi siya tumanggap ng numbers with decimal places. Click mo na okay niyan. Next naman, we have the price. Data type niyan, numeric na rin.
Pwede rin money yan, pero mas safe ang numeric. So, halimbawa, under ng numeric, 4 ulit ang length, ang precision naman ay 2. Para sabihin, pwede na tumanggap ng numbers with 2 decimal places. So, press lang natin ang okay. Yan. Nagawa na natin ang table natin or columns ng table natin. Kailangan natin lagyan ito ng constraint. So, under ng constraint natin, click nyo lang yung tab ng constraint. Click add. And then go to columns. Under ng columns natin, piliin lang yung column na gagawin natin na primary key. And that would be our ID. So, click na si ID. Na-click ko na ayaw. Yan. Click yan si ID. Click add. And then click OK. So, makikita niyo dyan sa constraint nakalagay si ID. Then, press OK. Makikita niyo dito, under our first table, nakalagay yung table items. At may mga columns siya, etc. So, yun ang ilalagay or i-implement natin. Makikita nyo rin yung constraint dito, na constraint natin ay si TBL, TBL items underscore yung key natin. Ano? So, yun yung ilalagay natin. Ngayon, paano siya lalagyan ng laman? So, hanapin nyo lang yung TBL items yung ginawa niyang table. Right-click nyo lang yan and click View Data, View All Rows. Okay, so lalabas na yung table natin dito at pwede natin lagyan to ng mga value. Bawa, Apple, 2020, price 21.99. Next, banana, 15. 15.99. Mango. Mango nga eh. Mango. Next, ang quantity niya is 25. Ang price niya is 34.99. So, yan. Meron na tayong tatlong data na nakalagay sa table natin. So, pag na-close niyan, pag na-refresh niyan, lalabas na yung mga ID o yung primary key ng table natin. So, automatic na nag-adjust or nag-i-implement ang mga ganyang data integration. Okay? O yan, nagagawa or na-implement na natin yung mga ganyang scenario. So, importante lang ay magawa or ma-implement yan. Now, kapag nagawa na natin yung table, yung database, yung table, let's create our backup. So, pupunta tayo kay JamaDB. Right-click lang natin to. And then create a backup. Under the backup, siyempre, punta muna tayo sa tatlong dot. And dapat ilalagay natin dito kung ano yung magiging pangalan ng backup natin. Ano? So, dito, pangalan natin to as diamadb.backup. Ano? So, yan yung kailangan ilagay natin para hindi magkaroon ng conflict dun sa program natin. Para sa ating papangalanan yung backup at yung database. So, click save. And then yung format, ang piliin ay custom. Kapag napili na or na-implement na, click the backup. Pakita ninyo, may lalabas na maraming mga text dyan and nakalagay is process, return, exit code 0. So, ibig sabihin, successful yung pagkakagawa ng backup ng database and at the same time is ano yung gagawin nyo. Click nyo yung done. Pag nagawa nyo na yan, right-click natin sa JamaDB, click delete or drop, click yes, at deleted na si JamaDB. O mag-right-click ulit tayo, create a new database, lagay natin JamaDB, definition ng kamatayan, ay -1 pa rin, sige pwede na yan, press OK. So, andun na si JamaDB. Kung mapapasin nyo si JamaDB, pag na-run natin, walang laman pa siya. Kasi,
it is only a newly created database at kanina pa tayo nagawa ng database natin kanina. Now, right-click lang natin to sa JamaDB and then click restore. So, lalagay lang natin yan. File name natin. Hindi. Hanapin muna pala yung ating ginawang backup. So, si JamaDB, click open. And then, click natin ang restore. So, kung mapapansin nyo dyan, lumabas lang yan, pero walang error na nag-implement. Ibig sabihin, tama ang ginawa nating steps or indications para sa part na yan. Ano? So, click lang natin ng done. Okay? Kapag ka nagawa na or na-implement na yan, pag na-refresh natin to, F5, click class, makikita niyo dyan na meron na siyang hindi ko ito na-restore, sorry. Ito pala, mali ako. Ito pala, na-restore na natin. So, yan, no? Yan na yung ating table, ano? So, right-click lang natin to. And then, view data ulit natin. Makita nyo is, andyan na ulit yung lahat ng mga laman ng ating table. Ano? So, pwede nyo i-restore yung data na ginawa nyo. Okay? So, yan. Ganun lang kasimple magawa ng database, ng table, encoding of data, create a backup, and retrieve the backup sa PostgreSQL. Di ba? Napakadali lang. Very simplified and very implemented. Ano, di ba? Now, ito naman ang tanong ko sa inyo. So, ano ang napansin ninyo sa paggagawa ng database natin using an RDBMS? So, ano yung kaibahan, ano yung mga napansin ninyo na way of structure compared to paggamit nito sa MS Access? So, anong napansin nyo po? Anyone? Anyone po? Ano pong napansin nyo? Okay, so ito may nag-chat. Para sa akin, sir, yung backup po ng database is wala sa MS Access. Actually, ang pinakang-backup niya na sa MS Access is yung file na mismo. So, kaka-copy-paste niya lang yun. Ano? Hindi katulad dito na very, ang daming kailangang pindutin just to create a backup. Ano? So, good point dyan, Erison. Thank you very much. Bigyan natin ng heart. What else? Ano pa po ang napansin ninyo based on the scenario ng pag-create ng database? O, ano pa po ang napansin nyo? Anyone? Wala? Wala na kayong ibang napansin? Si Eresen lang ang may napansin? Ganun ba? O sige,
sa pag-create ng or sa paglalagay o paggagawa ng column, so, ano po ang, puwede niyong, ah, i-compare ng paggagawa ng table at paglalagay ng column sa RDBMS such as PostgreSQL and then, pag-create ng column sa table sa MS Access. So, ano po yung, pagkakaiba nila? Kahawig po siya ng sa Visual Basic ano, so, good afternoon po. Puwede po bang pumunta ng school bukas para magpasa ng mga kulang? Andiyan po ba ang mga teacher bukas? Ba't ba ganito ang mga bata ngayon, na parang kapagka alam naman yata nilang holiday ang bukas, 'di ba? Ang ibang klase ang mga yes, oo, parang ibang klase talaga ang mga bata ngayon 'no? Okey, so, sabi ni Kadevida, kawi siya ng sa Visual Basic. Okey, so, sa indication ng kahawig, ano po yung naano natin diyan, ito ba ay, in your own opinion, Kadevida, ito ba ay mas mahirap o mas madali compared to, Access and Visual Basic at saka itong, PostgreSQL? Wala? Okey. So sige, ito naman, compared naman po sa paglalagay ng, data type at saka pag-implement ng, data integration na ano po ang kakaiba ng paglalagay sa, PostgreSQL compared to MS Access? So, ano po ang napansin niyo diyan sa part na 'yan? Anyone? Ano po ang ano ninyo diyan? Ano ang, hot take ninyo diyan? Okay, so sabi ni Asuncion, ang daming data type ng PostgreSQL sir, parang nakakalito compared to MS Access. So yan, isa yan sa mga inaabangan kong sagot. So very good kayo dyan na Asuncion. Kasi po, ang ating PostgreSQL, because it is free o libreng gamitin, yung mga ease of access at saka yung dali ng paggamit sa MS Access ang binabayaran natin doon. Ano? Kaya ang MS Access ay may bayad, pero ang kapalit naman ito is mas madaling integration ng data type. Dito naman sa PostgreSQL, medyo matrabaho ang magiging output natin dyan kasi kahit sabihin mong andyan yung lahat ng data type, but mas mahirap gamitin o mas nakakalito yung part na yan. Ano? Okay, so, ganito po ang gagawin natin. So, because, ito yung, demonstration na gagawin niyo after ng exam natin. So, ngayon naman, itong demonstration na 'to, hindi 'to individual. This will be implemented by group, ano, by group ang magiging output natin diyan. So, ano daw dapat? So, minimum of 2 members, maximum of 5 members, ano. So, halimbawa, group 1 ang unang gagawa. So ide-demo nila yung gagawin ninyong, table na ido-drawing ko doon sa board ano. Ta's kayo naman, ah,
halimbawa, 4 kayo sa grupo. So, si first member, siya muna yung nakaupo sa computer, sa laptop. Tapos, gagawin niya yung first step. So, wala akong sasabihin. Basta kailangan, dire-diretso lang sa paggawa. Tapos, sasabihin ko, okay, number 2. So, dapat tatayo na si unang umupo sa computer. Tapos, yung number 2 naman, yung uupo. Siya naman yung magko-continue. So, ibig sabihin, dapat kayong 4 o kung ano man kayo sa grupo, alam nyo ang ginagawa nyo. Or dapat nakamonitor din kayo. Bawal din po mag-coach sa kagrupo. Ano? So, pick your members carefully. Ano? Pero dapat po, minimum of 2, maximum of 5. Ano? So, ganun ang gagawin or i-implement ninyo. Ano? Okay? So, for your activity, teka, tanggalin ko lang yung share screen. For your activity is ito yung gagawin nyo. Let's see. Chat ko dito sa chat box, ano. So, you're going to create a step-by-step guide on using the PostgreSQL, ano. Saan ito isusulat? Sa yellow paper, ano. So, halimbawa, to create a database, ano yung mga dapat na i-click-click. So, kailangan papanoorin ninyo yung replay nung na-demo ko kanina, ano. So, paano mag-create ng database? You're going to create the table, ano yung mga dapat na i-click-click, add the columns, paglalagay ng constraint, input data, create a backup, delete the database, create a new database, restore the backup, and show the given data. So, 10 steps lang yung gagawin ng isang grupo. Pero ngayon, individual nyo munang gagawin, you're going to write those given steps. So, dapat ipapasa nyo yan sa akin bago tayo mag-demonstration ng paggagawa ng ganito. Ano? So, para at least is alam ang gagawin. Kung hindi man natin yan magagawa next week, edi syempre, next week natin i-apply or gagawin yan. Ano? So, ganun po ang gagawin natin. So ngayon, iiwan ko na po kayo sa part na to. Kailangan po is you're going to review the replay. Pagka na-review yung replay, you're going to create your own step-by-step guide for PostgreSQL. Susundan nyo lang yung replay na ginawa ko kanina. Naintindihan po ba? Okay na? Sige. Kung naintindihan na po, so that concludes the demonstration and kayo na po ang bahalang mag-indicate or mag-implement kung paano niyo po gagawin ang step-by-step guide. Okay po? Kung ano po, sige po, iwan ko na po kayo. Thank you very much po.